people's timeline nowadays. I imagine a young person looking for love in the internet, looking for acceptance in Facebook or in tag.com. I assume you know everything that I'm telling you right now. Alam niyo ba to? Huh? And they're looking for something. They probably feel what our Lord Jesus Christ felt when He was in the cross. Because in the cross of Jesus Christ, at the cross of Jesus Christ, Jesus felt alone. He was lonely. And you know, every time that I saw these people and I read their timeline, I had that feeling of compassion for them. Because what they do not know is that the Lord Jesus Christ Himself felt the same when He was nailed on the cross. Hindi na totoo nun. Ang katotohanan ay alam ng Panginoon ang pinagdadaan mo. Hindi siya alien. When you suffer hardship, you are suffering with the Lord Jesus Christ. And I believe that all my life as I read the Bible. The Bible teaches me how to love people rather than hate them. This is true. This is true. And the power that belongs to Jesus Christ was given to us, transferred to us. Inilagay niya yung power na yun. This is not the power of being somebody, but the power to heal, the power to forgive, the power to love, the power to accept people. Imagine that. Kahit yung katabi mo, ang hirap i-accept yan. Tatawa-tawa yung katabi mo, pero sa totoo lang, suffering ang dinadanas niya sa iyo. And we are all connected to each other no matter what. We feel same suffering. Ikaw lang ba nagsasuffer? Hindi naman eh. Sa totoo lang, pareho lang tayo nagsasuffer. Bakit kita nagsasuffer? Ako, dahil ina-accept. Love is because, amen. Ang suffering is imagine all about it. People in you that kaya mangyayari ang mundo. Ano kaya? Ang mundo ay papupuno ng kampiyon. Champion must, you know what? Because being a champion must be a disciple of Jesus Christ. And so, if we look at it, we know that the Lord is with us. Tingnan mo yung katabi mo. Kasama niya ba si Lord? Ha? Here, we need to accept each other. And we need to bear one another's burden. No matter what. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo sa mata. Tingnan mo siya sa mata. Sabihin mo, tinatanggap kita. Sabi mo, tinatanggap kita. Maging sino pang mga kita. Diba? Kahit pangit pa ang mata. So, this is a generation of champions. Now, we need to ano ba?
If you want to be a champion, be a disciple. Be a champion, be a disciple. Don't you know that this is a greater level of being a Christian? The word Christian in the Bible, in the New Testament, only appeared for 3 times, 2 to 3 times. But the word disciple appeared 200 plus times. Napakarami. The word disciple. Now, the word disciple in Greek is mathetes, which means to follow the life of the master. If you have that master, you should be following that life. Ibig sabihin nun, ang buhay niya ay buhay mo. Kaya nga, halaga na tayo ay mamuhay doon sa pagkatawag sa atin. Tinawag ka ng Diyos, tinawag ka ni Jesus bilang disipulo niya. At dahil tinawag ka dito, kaya ka buhay. Alam mo bakit ka buhay? Ha? Kasi kailangan mo magmimit dito sa mundo bilang disipulo ni Jesus. Yun ang katotohanan. Kung wala na siyang kailangan sa'yo, ha? Pupunin ka na niya. Diba? Sabi mo sa katabi mo, wag muna. Ha? Wag muna. Diba? Tayong lahat ay tumayo at tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon. If you have the Bible with you, I would like you to open it in Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Sa SOL, tinapik natin ito. And I think the Lord, maganda sa SOL advanced. But mas masakit sa SOL. Kisa dito. Okay. The Lord said to Abraham. Bakit Abraham? Kasi hindi pa pinapalitan yung pangalan niya. Hindi pa pinapalitan yung pangalan niya. Alam nyo, sa Bible, mahilig magpalit ng pangalan. Diba? Si Sarai, naging Sarah. Diba? Saul, naging Peter. Full name dyan. Peter. Diba? Tama ba? Ha? Si Saul, naging, sige na nga, Paul. Nabibilihan ako dito. Sabi lang. Parang bili. Hashtag parang bili. Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Imagine this. Sabi niya, go. Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. And then he said, much better. Sabi, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great. Imagine that. Pinalitan from Abraham to great. Yeah? Hello, my name is great. And you will be a blessing. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Let us pray. Lord God and Heavenly Father, we come to you, dear God, to ask for your favor even now. Bless us with your word, Lord. This time, it is your word, not mine. Speak, dear God, not me. In Jesus' name, amen. You may be seated. The life of a disciple is a life of a champion. Why? Because being a disciple means the Holy Spirit is in you. That's the truth.
Yun ang katotohanan. Ang banal na Espiritu ay nasa sayo. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa sayo, ibig sabihin nun, kasama mo ang Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu ay Diyos mismo. Siya mismo yon. Huwag natin tingnan na ang banal na Espiritu ay kakaiba. Dahil yun ay Espiritu ni Jesus. Amen. Kasama mo si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, kasama mo si Jesus. Nasaan si Jesus sa buhay mo? Nasa puso mo yun. Ha? Pakastan mo yung katabi mo. Ha? Obvious mo sa kanya na kasama niya si Jesus? Hindi. Hindi, di ba? Hindi obvious. Di ba? Hindi obvious. Mas mahirap na. Hindi obvious. Kasi nga, ang katotohanan, kailangan mong manampalataya, kailangan mong maniwala na kasama mo si Jesus sa iyong buhay. Kailangan mong maniwala. It is all about believing. Sabihin mo, believing. You need to trust the Lord for this. The Lord is with you. Kasama mo ang Panginoon. And then, the Lord extends this by saying, those who want to follow me must take up his cross and deny himself and follow me. And Paul said in Galatians 2:20, ano sabi? I am crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now, ilaw ako. Nag-aaway pa yan. Simplihan nyo lang. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. Amen. Palagpakan natin ang mga students. Diba? It's about denying yourself. It's about being dead to self. Patay sa sarili at ginagawa ang buhay na ibinigay sa kanya ng Panginoong Jesus. Paano yun, Pastor? Magkapastor ba ako? Hindi naman gano'n ang sinabi niya. Ang sinabi niya lang ay ganito, ikaw ay mamuhay katulad ni Kristo. Amen. Kung estudyante, sino mga estudyante ngayon? Maging katulad ka ni Kristo. Di ba? Hindi na relate. Si Jesus ay hindi nalilate. Amen. Amen. Si Jesus ay nag-aaral. Nag-aaral pa si Jesus. Kaya sinabi doon. And magaling daw na mag-aaral si Jesus. Kaya nga when he was still young, alam niya kung paano i-interpret yung Bible. Nandun siya sa sinagoge at nakikipag-usap siya sa mga scholars. Amen. Do you have same idea with the mind of Christ? Ganun katindi ito. Kung ikaw ay nagtatrabaho, sino yung mga nagtatrabaho dito? Yung mga nagtatrabaho, huwag ka malalate. Ha? Madaya yung walang late sa kanila. Sabihin mo sa nagtatrabaho, magtrabaho ka naman. Hindi yung nagsasayang ka ng gasolina. Meron naman nakita sa airport, nagsasayang lang ng gasolina, padaan-daan sa harapan ko. Hindi nagawa nun. Si Pastor Ana yun. Biro lang. Alam ko, maraming ginagawa yan. At marami tayong mga bagay na iniisip na katulad dapat tayo ng Panginoong Jesus. You know why? Because you are called and we are called to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Nakatingin sa atin ang mga tao. Umatin ka ba sa Christ Church Ortigas? Kasabihin sa'yo. Nakatingin sa'yo eh. Pero yun mo sasabihin sa'yo ng sanlibutan, pa-amen ka pa, pa-hallelujah ka pa. Tapos ang buhay mo, pangit. Ganon, tinitingnan tayo ng tao. Sa ayaw mo, sa gusto mo, titignan ka mula ulo hanggang paa at inaantay kang magkamali.
that's why the writer of Hebrews, sabi doon sa Hebrews chapter 12, sabi doon, since we are surrounded by such great clouds of witnesses, let us throw off everything and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith, who through the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured everything against such opposition, so that you will not grow weary or lose heart. That's 3 verses. Diba? 3 verses kagad yun. Bunting pang nagkamali sa bandang huli. Diba? That's how to be a disciple. Being a disciple is being a champion. And we will go to Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Anong ibig sabihin nito? Ang unang-una natin dapat malaman ay ganito. A life of a disciple is a life with movement. Galaw-galaw. Sabi mo sa kanila mo, galaw-galaw. Galaw-galaw, baka may smoke. Galaw. Gumalaw ka, kumilos ka naman. Alam nyo, si Jesus ay hindi tamad. Walang Kristiyanong tamad. Hugot. Hugot. Hindi tambay si Jesus Christ. Sabi, tama na. Totoo naman eh. Walang disciple na tamad. Walang disciple na tambay. Ikaw ba yung tambay? Ha? Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya ka nga nag-aaral, pagka-graduate mo, kailangan mo magtrabaho. At kung hindi ka nagtatrabaho, ang tawag sa'yo ay? Exactly. Di ba? Kailangan mong gumalaw. Kumilos ka naman. And since we are disciple of Jesus Christ, kumilos tayo doon sa isang bagay na gusto niya tayong kumilos. Go and make disciples. Alam niyo pala yun eh. Bakit hindi nangyayari? Hindi nangyayari dahil hindi tayo part ng movement. A church is a movement. It's a living organism. It's not this one. It's us. Bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay dapat nag-aaral at nangangaral ng salita ng Diyos. Kasama yun sa itinerary mo. Kasama yun sa ginagawa mo. Discipleship. Sabi, go and make, Matthew 28, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them. Bakit may amen niyo? Wala ka. Ano Bible binigay nyo dito? Hallelujah. Binigay mo dito Bible. Bakit may amen doon? Sabi, teaching them to observe or to obey everything that I have commanded, and lo, I am with you even to the end of the age, of the year. Hindi ng mga Bible nito. Discipleship in the lives of Jesus Christ, in the context of Matthew 28, is like this. Dalawang bagay lang ang discipleship. I learned this. I learned this from kasi alam mo yung pinanggalingan natin talagang matitindi pagdating sa doctrine eh. There are only 2 things about discipleship. First, baptizing them, and the second one is teaching them to obey. Dalawa lang. Ano raw? You baptize and you teach to obey. Baptizing them and you teach to obey. That's the movement. We should be part of the movement. We need to be part of the movement. Dapat kumilos tayo dahil pag hindi tayo kumilos, that's the end of us. Alam niyo ba yan? Sa year 2050,
2050. Buhay pa ako nun eh. Pinapasin mo naman na. Buhay pa ako nun. Paano mo nalaman? Sinabi ni Lord. Amen. Amen. Okay. Honor your mother and your father so that your life will be long. Yeah. Mahaba. So, ganito. In the year 2050, alam niyo ba, sa France, dun sa amin sa France, it's a play of soft-left sa buhay. Ako naman ako magkita. Dun sa amin sa France. In the year 2050, ay minority na lang ang mga French people. Alam niyo ba yun? By the year 2050, minority na lang ang French people. You know why? You know why? Kasi nag-migrate ang napakaraming Muslim doon. Ngayon, ang nangyayari is that yung mga French, nag-aasawa sila, marami sa kanilang ayaw mag-anak. Meron gusto mag-anak, isa, dalawa. Yeah? Pero ang mga Muslim, nag-aanak sila. 10, 12 na anak. Pagdating ng 2050, buong France ay puro mga Muslim na. It's a Muslim-dominated country ang buong France. Alam niyo ba yun? Hindi niyo alam yun, ngayon alam niyo na. Dahil sa totoo lang, it's supposed to be a movement. Ang dapat sa atin, nagmo-multiply tayo. That's why the book of Hebrews says, blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. Yun ang sinabi doon. Sabi doon, the Lord said to Abraham, go. The word go means to move. Amen. You move. Sabihin mo sa katabi mo, magsimula ka na. Ano pang inaantay mo? Ano pang inaantay mo? Pasko. Alam mo, pagka dating ng June, sabi sa akin, Pastor, sige, magtatayo ko ng sen. Sa June na lang, Pastor, kasi pasukan. Narinig ko na yan 10 years ago. Palaging June mag-i-start. Ang nakakalungkot, tuwing June, sa July na lang. Kaso sa July, prelims. Pastor, prelims ngayon July. O sige, August na lang. August, patay, midterm. Pastor, September na lang. O sige, September na lang. Ito na ngayon. Marami kami sinasambit, Pastor. Ganon, o sige. October, Pastor. Ano na, bakasyon na. Wala na. Next sem na lang. O sige, next sem na lang. Pagdating ng next sem, Pastor, medyo ipit pa ngayon November, December na Sa December na lang, pwede. Sige, sa December, Pastor, Pasko. January na lang, para fresh. Dating ng January na nangyari. Fresh nung January. Pastor, marami kaming ginagawa ngayon Dumating ang February, palating ng March, walang nangyaring sem. Sabi, go! Anong inaantay mo? Yun na ulit. Di ba? At every school year, yun na naririnig ko. Pastor, sa June na lang. Pastor, sa June na lang. Pastor, sa June na lang. Hanggang nangyari, puro June na lang. Hindi ko, tanungin minsan natin, June, ano bang year yan? Yung June na yan, di ba? Kailangan tanungin minsan anong year ba yan? Because a life of disciple is a life with movement. Kinakailangan tayo ay kumikilos. Sabihin mo sa katabi mo, kilos-kilos. Baka may stroke. You see, a life of a disciple with movement is like this. First of all, you need to leave your comfort zone. You need to leave your comfort zone. Alam niyo, marami sa atin ang iniisip ganito. Ang hirap ganyan, ganito, ang init Ay, umuulan, bumabagyo. Hindi mo naman talaga kayang, kontrolin lahat yan. Talagang mainit, talagang umuulan, talagang may sale sa SM at ikaw matatraffic.
Pero despite of all these, kinakailangan mong umalis sa iyong comfort zone. We must be risk takers. Kailangan kumilos tayo. You know why? Because we are a movement. Leave your comfort zone. Sabi sa akin mo, leave your comfort zone. Leave your comfort zone. Forget your past success. Baka hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin yung nakulong tayo dito. Luma na yun, March pa yun. Diba? Nung March 15 pa yun, tapos na yun. History na yun. Baka pinag-uusapan pa rin natin yung hayaan mo na ang Panginoon ang siyang gumawa sa buhay mo. Natatakot ka pa rin ba sa mangyayari ngayong school year? Wala naman. Ang hirap-hirap na naman ng mga subject. Kaya mahirap ang subject mo dahil hindi mo pa napupuntahan, nahihirapan ka na. Bakit hindi mo ipag-pray? Ang una mo ipag-pray, Panginoon, nawa maging madali sa akin ang subject nito. Panginoon, nawa magiging professor ko, mag-in love sa akin. At nawa, Panginoon, siya rin ay ma-in love sa inyo. Ganun, di ba? Na kung saan ang Panginoon mismo ang kumikilos para sa iyo. Hayaan mong kumilos ang Panginoon para sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. A life of disciple is a life of separation. Tinan mo yung katabi mo. Tanungin mo, separated ka ba? Teka muna, single ako, pastor. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, you need to separate yourself to the world. Separate yourself from the world. You know why? Because the truth is that the world teaches us so many things. Ang daming tinuturo sa iyo ng mundong ito. At habang tinuturuan ka ng mundong ito, marami doon mali. Napakaraming mali. A life of holiness is a separated life. Anong ibig sabihin ng holy? Alam ko? Set apart. Sanctified. Set apart. Katulad yan. Meron kang pera. Pera mo ay 1,000. Ano yung tithes ng 1,000? 100. Kukunin mo yung 100. Saan nilalagay? Sa offering, di ba? Yun ang tithes mo. Alam niyo ba, doon sa explanation ni Paul is that tinanggal mo yung 100, nilagay mo doon, yun ay naging banal. Kaya yung buong part, yung 900 pesos, ay nagiging banal dahil pinabanal ng Panginoon yung part na kung saan ibinigay mo. Kapag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, ikaw ay set apart. Sino dito ang siya lang mag-isang Kristiyano sa kanyang family? Okay. Kung nag-iisa kang Kristiyano sa family mo, tandaan mo ito. Ang Panginoon, hindi niya kakalimutan ang iyong pamilya. You know why? Kasi you yourself was set apart by God. Meaning, your life is important to God, and since your life is important to God, then the Lord will reach out to your loved ones, to your family. Alam niyo ba yun? At ang buong scenario na to, napakaganda nito eh. Alam mo ba? Napakaganda nito. Mamaya ko kwento sa inyo yung pagdating sa blessing. A separated life, meaning separate from your people. Sabi dito, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Yun ang sinabi dito. Separate from your people. Huwag kang makiayon sa ginagawa ng iba. Hindi mo alam, pastor. Hindi mo kasi naintindihan eh. Hindi kailangan ko uminom, pastor. Kasi pag hindi ako uminom, hindi nila ako tatanggapin. Kailangan ko, pastor, humidikit, pastor eh. Alam mo yun. Kasi, alam mo, pastor, nakadumihan ko na ito eh. Hindi mo alam, pastor.
Kasi pag hindi ko siya sinagot, baka hindi na ako magkaasawa. Diba? But you need to separate from your people. Napakaliwanag dito. And trust your life to God. Amen. Amen. Sana na lang. Amen. Amen. Live the old life. Iwanan mo na. Sabi mo sa katabi mo, iwanan mo na. Break to break. Iwanan mo na. Nag-aaral ka ba? Tanungin mo yung katabi mo. Nag-aaral ka ba? Sabi nga ni Miriam Defenso, mahal mo siya, mahal ka niya, mahal ang tuition fee, kaya mag-aral ka muna. Kailangan mong mag-aral. Live your old life and renew your relationship with the Lord. Kailangan mong gawin ito because your life is a separated life. It's a set-apart life. Ginawa kang set apart ng Panginoon dahil may purpose sa iyo, Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. A life of disciple is a life of faith. Amen? Sabi dito, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Pag sinabi ba sa iyo ng Panginoon na gawin mo ito, naniniwala ka ba na mangyayari? Dapat kailangan natin ng faith. We need to have faith in life. Because a disciple, yun ang panghahawakan mo. As a disciple, you need to have faith. Ano ba yung faith? Pananampalataya. Alam ko yun. Ano nga ba yung faith? Di ba? Galing. Ang faith, ito yung alam mo na mangyayari pero hindi pa nangyayari. Alam mo. Subalit alam mo mangyayari. Alam mo, pinakita sa atin ng vision ng Panginoon. Alam mo, pinakita sa atin ng vision March 15, na puno lahat to. Nakita niyo yan? Nakita niyo yan? Puno-puno tayo dito. Ha? Alam niyo ba na yung vision na yon ay mananatiling vision kung hindi natin paniniwalaan? Pinakita sa atin ng Panginoon na kaya punuin ng Diyos ang place na ito. Ha? Kaya punuin ng Diyos ang place na ito. Kailangan niya lang ng partner. Alam mo kung sino yung partner niya? Ha? Exactly. Tayo ang partner niya. Ano ibig sabihin ng partner? Ganito kasi yun. Ha? Minsan, nakaupo ka sa iyong, sa iyong school. Sabi ni Pastor, panalangin ko daw. Lord, pinapanalangin ko po itong mga classmates ko. Itong nasa kanan ko, itong nasa kaliwa ko, itong nasa harapan ko. Nawa, tumanggap sila. Nawa, ganito, ganyan. Sabi niya, alam niyo ba, bumubulong din si Lord. Habang bumubulong ka, sinasabi ni Lord, kausapin mo na lang. Kausapin mo na lang. Kausapin mo na lang. Sige na lang, kausapin mo na. Lord, nasa harapan ko. Kausapin mo na nasa harapan ko. Hindi na yan. Lord, nasa lipunan mo. Hindi nasa lipunan mo. Kausapin mo na. Kausapin mo na! Diba? Sabihin mo sa katabi mo, kausap ka na. Magsalita ka! Magsalita ka kasi. Kasi pag hindi ka nagsasalita, hindi mangyayari. Amen? Amen? Ang mga lalaki, pag hindi mo sinabi, hindi ka sasagutin. Amen! Amen! Pastor, tama ka din. Hoping na nakaganyan nagpapakyut Pag hindi ka nagsalita, I tell you, hindi pa nasasagutin. Amen. Pag hindi mo sinabi kung kay Jesus, hindi mangyayari yung gusto mong mangyayari. Ha? Kailangan mo magsalita. You know why? Because your life is a life of change. You need to see the vision. Nakita mo ba ang vision? Alam mo ang vision natin? Vision mo yung katabi mo. Alam mo ang vision natin? Anong vision natin? Ha? Vision.
natin. To make every member a leader of leaders. Ano yung mission natin, di ba? Ano yung mission natin? Ano yung mission natin? Ha? Yeah. Ang mission natin, ayaw ko na. Worship God, make disciples sa sinan, di ba? Ano objective natin? Di ba? Loving God, loving people, di ba? At ating core values. Prayer, fellowship, Christ likeness, discipleship, and mission. Alam niyo, pagka sinabi natin ito dapat ang nangyayari sa buhay natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat yan ang nangyayari sa'yo. Paligaw. Paligaw. Hindi ka naman sinasagot. Wala rin. Dapat sinasagot ka. Okay? As long as you have vision, do not fear. Huwag kang matakot. Amen. Huwag kang matatakot. Di ba pagka nandiyo ka, minsan natatakot ka eh. Pero dahil naiisip mo pala, nag-dreams palagi na magkasama ng kabuting ng kailan. Habang bumababa ang araw eh, masaya kayo. Yun naman mo, sa isip mo, dito dahil sa isip mo, lumalakas sa diba mo, amen. Diba? Hindi mo kasalo. Vision. Ganun din. You have to all that makes you pulse of vision anything. Means kang matindak, sabi mo, pero takot. Ang vision, Panginoon, clear. Kahit gagamitin ka na niya, para matransform na ang nation na ito. It means nation's transformation. You need to be transformers of this nation. Amen. Amen. Kayo dapat ay transformer. Kahit lahat. It takes faith to see God. Amen. So start our day seeking God. Hindi yung pagkising mo, kukunin mo yung isang cellphone at ano gagawin? Titignan yung nag-like sa'yo, titignan yung likers, yung nag-add friend, at kung ano-ano pa, di ba? Before you do all these things, you need to seek God. Huwag mong hayaan na magising ka isang araw o 2 araw, 3 araw na hindi mo man lang kinakausap si Lord. Tanungin mo yung katabi mo, kailan mo huling kinausap si Lord? Kanina daw. Pagkatapos, yung bago kanina, kailan? Last week. Last Sunday, yeah? Start your day. Sabi mo, start your day. Start your day. You need to start your day seeking God. It takes faith to face challenges in our ministry. Alam mo, we need to have that kind of faith to remove all the challenges in our ministry. Laging may challenges. Laging ikaw ay nasa bingit ng alanganin. But you know what? The Lord is there. Ang Panginoon mismo ang gagawa para sa iyo. You need just to believe that the Lord is with you. Kung ang Panginoon ay nasa sayo, anong sabi? If the Lord is with you, who can be against you? Diba? It takes faith to face the challenges. Meron palaging challenges. Tandaan mo yan. Kahit si Abraham, ang daming challenges. Subalit pinanghawakan niya yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Amen. Pinanghawakan ni Abraham yung sinabi ng Panginoon. Alam mo, Abraham, may challenges. There will be challenges ahead. Just like last week, alam natin that Moses went through a lot of trouble. Amen. Kahit dun sa loneliness, feeling alone, ano ba? Boring. Lahat yun naranasan ng Panginoon. Huwag mong isipin na hindi alam ng Panginoon yung mga feelings mo na yan. Alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo. Subalit kung ibinigay mo ang buhay mo kay Jesus at sinusunod mo yung pinapagawa ni Jesus sa buhay mo, then
everything, all these things will be removed. Mawawala lahat ng ito dahil alam mo na kasama mo si Jesus. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. A life of a disciple is a life of destiny. Saan ka patungo? Tanong ka katabi mo, saan ka patungo? Saan ka patungo? Sabihin mo, maraming okay. Sa mga tao, lalaki lang, kung saya, okay lang, okay lang, kaya, sagot naman, itong mga ito ay ng worker. Medyo, alam mo yung hindi. Ang alam mo yung joke. Yung joke. Meron ang tawag yung excellent dito. Yung kasalungan yung joke dito. At kanya, I'll give you an example. Ang excellent ay yung katulad yan, ang nagtatrabaho ko sa sabi natin sa Photoshop ni Bing One. Kilalang kadala yun. Pinakamagaling. Pag sinabi yung excellent, pinakamagaling. Pag sinabi yung joke dito, nagtatrabaho ko dyan sa pipitsugin na Photoshop. Diba? Pipitsugin. Yun ang ibig sabihin ng mediocrity. So, if you have a destiny, therefore, a life of disciple is a life of blessing. Sabi mo, blessing. Okay, blessing. Sabi dito, I will make you the great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And the peoples on earth will be blessed through you. You are a blessing and you are blessed. Kaya nga kapag tinanong ka, kumusta ka? Ito, maraming pagpapala. Amen. At hindi ko kayang sukatin ang pagpapala. Paano mo naman nasabi yan? Dahil kay Lord. Yeah? Kasama ko si Lord. Hindi sa pagmamayabang, subalit kasama mo ang Panginoon. Therefore, you should be blessed. Tignan mo yung katabi mo. Pag hindi yan pinagpala ni Lord, ha? Malabong pagpapalain ang susunod sa atin. Amen. Habang maliit pa lang tayo, sasabihin ko sa inyo, kung hindi kayo pinagpala, malabong pagpapalain yung i-invite nyo. Pag hindi ka pinagpala, nako, yung i-invite mo, hindi sila pagpapalain. The truth is that we need to live a life of blessing. Kailangan, hindi na iba ang pananaw natin sa buhay. Kahit yung hirap natin sa buhay, pagpapala din yan. Amen? Alam niyo ba na pagpapala lahat na nangyayari sa buhay mo? Pero muna, Pastor, hindi mo alam ano nangyayari sa buhay mo. Tama, hindi mo nga alam. Subalit, alam ng Panginoon kung bakit ka pinadaan doon. Pinadaan ka ni Lord doon dahil kailangan dumaan ka doon. Kailangan mong dumaan doon. Kaya huwag mo sayangin ang buhay mo. Huwag mong hayaan na masayang ang buhay mo dahil hawak ni Lord ang iyong buhay. He is in control of everything. And since He is in control of everything, the blessing of the Lord will pour out to you. Ibibigay niya 60 degree at umaakpaw. Diba? I-multiply niya ang blessing. Gano'n na sinabi sa Hebrews, sabi sa Hebrews ganito, blessing, I will bless you. Imagine that. Sabi niya, tumingin siya sa paligid niya. Sabi niya, sinusumpa ko. Ha? Sinusumpa ko. Wala siya. There's no one greater than Him. Kaya umatras siya. Sinusumpa ko sa ngalan ko. Kasi wala na eh. Pwede bang sa ngalan ni Pastor Henry? Yari, sabit yung blessing mo. Diba? Kaya tumingin siya, sabi ng Panginoon, isinusumpa ko sa ngalan ko that blessing I will bless you. And multiplying, I will multiply you. Imagine that. And all the people you will contact with, will come in contact with, I will bless them also.
pagpapalain ng Panginoon. Marami pa ng pagpapala ng Panginoon. We need just to receive the blessing of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, receive it. Kanina, you need to believe, you need to live, and you need to receive. Meron ko bang gagawin? May gagawin ka ba? May gagawin ka ba para sa favor ni Lord? Wala kang pwedeng gawin. Kaya nga sabi ng kanta, nothing you can do to make Him love you more, and nothing that you've done to make Him close the door. Wala ka nang gagawin eh. Hindi mo kailangan magtatatumbling-tumbling sa harapan ng Panginoon para sa blessing ng Panginoon. Ibibigay niya yung pagpapala. Ibibigay niya. Kahit yung pag-multiply, ibibigay niya. Tingnan mo yung katabi mo. Pagpapalaki niyan ni Lord, kahit ayaw mo. Kahit ayaw mo. Pagpapalaki niya. Kasi kung minsan, pag tumingin tayo sa tao, ganito. Wala nang kapag-kapag-asa kung tao. Huwag kang, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawala ng pag-asa. The vision, this vision is our blessing. Amen. Amen. Okay, tingin tayo sa paligid natin. Ang dami, meron ng empty chair, ano? Nakikita niyo yung mga chairs doon. Ang dami pa natin empty chairs. At nagbabayad tayo ng 10,000 a month, a week. Sabihin ko na sa inyo, this is 10,000 a week. A week. This is 10,000 a week. Imagine that. But the Lord is faithful. Amen. Amen. Ilan ba na tayo? 2 years na pa. Ano yung kakaiba to? Ilan ba na tayo? 2 months dito, no? 2 months na, no? 2 months na. Imagine that, for 2 months hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, tayo na nagkukulang sa Panginoon. Tayo na nagkukulang sa Panginoon. We need to be faithful to God. Have that faith. Have that faith. Bakit ang init dito ngayon? Bakit mainit? Sobrang init ngayon. Anyway, siguro pinapatapos na ako mag-serve. Sabi, be a true disciple of Jesus. You are a champion. You are a disciple. Amen? Amen? Tayo natin tumayo.